Sumainyo ang Panginoon. Bahagi o na kung saan ay makita natin sa karanasan ni Jesus na siya ay iniwanan ng ilan sa kanyang mga tagasunod, mga disipulo. So bahagi ho, kayo ba kayo nakaranas ng iwanan? So, alam naman natin yung sakit na kayo ay maiwanan. Yung iba ay naiwanan ng kasama. Yung iba ay naiwanan ng nobyo o nobya. Meron ding ibang naiwanan ng asawa. So, maraming karanasan na pwede natin maihalin tulad. Masakit na ikaw ay iwanan. Kaya ang tanong ni Jesus ay sa kanyang mga alagad, aalis din ba kayo? Bakit pa siya iniwanan? Kasi ito may karugtong nung mga ibanghelyo natin nung makalipas na araw. Sabi ko nga po sa inyo, anong sabi rito? Mabibigat na pananalita ito. Ano yung mabibigat na pananalita na sinabi ni Jesus? Kasi bahagi pa rin ito ng paanyaya na ipinahayag ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Juan na naging bahagi ng ating pagninilay sa loob ng 4 na linggo. Ano yon? Na ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan na ibibigay ko sa sanlibutan ay ang aking laman. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung mabibigat na pananalita na ipinahayag ni Jesus. Kaya maraming umiwan kay Jesus. Bakit? Hindi nila naunawaan ang biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos sa bahagi o ng pagkilos na ipinamamanig ng Poong May Kapal. So hindi naman nila akalain na kung nananalig kay Jesus, hindi naman tutulak ang kanyang mga alagad sa isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya lang, yung salitang ang pagkaing ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman at ang sino mang uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro po ay sila ay nabigla doon sa pagkain ng laman ni Jesus at ang pag-inom ng kanyang dugo. Sabi nga po natin, kung tutuusin yung ating tinatanggap sa banal na Eucharistia, hindi tinapay. Ngunit ang tinatanggap natin ni Ellen, talagang katawan ni Jesus. Hindi po yung simbolo, mismong katawan ni Jesus at ang kanyang dugo. Bahagi ko yun na napakahalaga at napakasentro sa ating pananampalataya. Kaya lang, sabi nga po, ay hindi matanggap ng ilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo at ilang mga sumusunod sa Kanya. Kasi hindi ko sapagkat bahagi na kung saan ay nakikita ng Poong May Kapal ang katatayuan ng mga Israelita, kasi ito po yung mga Israelita. Malalim mo yung kanilang pagkaunawa tungkol sa tinapay ng buhay, yung mana na galing sa langit. Pero ngayon ay walang iba kundi yung mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So pero ito yung nakita po natin at anong sabi ni Jesus,
Pagkakataon na kung saan ay tinatanong tayo, iiwanan nyo rin ba ako? No? So, sa paanyaya na ipinahayag ko sa atin ngayon, sa sagot ni San Pedro, sana po ito yung maging pamantayan din ng ating pagkilos. No? Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So ang pinangahawakan natin dito ay ang salita ng Diyos. Ang salita na nagkaroon ng laman. Ang salita na naging tao. Yung salita na kung saan ay makita natin na alin ang kapirasong tinapay ay magiging katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung pagtitiwala sa salita ng Diyos na magkaroon ng kaganapan, magkakaroon ng tunay na kung tawagin natin ay pagbabago, pagpapanibago. Isang tinatawag natin transformation. Pagkakataon na kung saan ay pinamamanib sa atin ng buong kapal na tayo ay nais na baguhin ng Diyos. Saan? Para maging bahagi ng Kanyang imahin upang tayo ay tunay na makatulad sa ating Panginoong Heso Kristo. At yun ay mahalaga na makita natin, kaya napakalaga yung patuloy nating hamon ay pinamanig ko noong nakaraang linggo. Kapag walang hadlang, tumanggap kayo ng komunyon. No? Kasi bahagi po yun no? Yung pagkain ng katawan ni Jesus ang tutulong sa atin upang harapin natin ang hamon ng daigdig na ito. No? So yun yung magpapalakas sa atin kung ano man yung uri ng pagkain na kinakain natin sangayon sa daigdig na ito, yun din ang magbibigay ng lakas sa atin, sa ating pagkilos sa mundong ginagalawan natin. Kaya din po kalimitan, isa sa kamailanan na ating mga karamdaman ay gawa o ng kalusugan ay sa uri ng ating pagkain. So nakikita natin, kaya kapag ikaw ay may altang presyon, ibig sabihin kasi ang kinakain mo ay matataba. No? Kung ikaw naman ay may diabetes kasi ang kinakain mo ay matatamis, isa lang po yun. No? Kung tusin mo, 4 yun pero malaki po yung ibinibigay ng pagkain. Ganon din ako. No? Sa pagkain natin upang makatulad tayo kay Jesus. Kinakailangan din yung kahalagahan ng pagkain upang tayo ay makatulad sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga na, image and likeness of God. Kaya, yun yung tugunan natin at ipakita natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya maganda balikan natin yung unang pagbasa sa aklat ni Josue. No? Kasi ano nakita natin dito? No? Tinanong niya yung mga puno. No? Kanino kayo? No? Kanino ba kayo? No? Sa kay Yahweh? O sa mga Diyos-Diyosan ng mga Diyos ng nasa Mesopotamia, o mga Diyos-Diyosan ng lupain na ito. No? Kasi yung Israel, alam naman natin, yun ay Kanaan. Ang mga nakatira dati doon ay mga pagano. No? May iba silang sinatasampalatayang Diyos. No? Pero nung sabi ni Josue, ako ako at ang aking pamilya ay
para kay Yahweh. No? Para kay Yahweh. Kaya din po, bahagi yun ng pagtugon na makita ho natin, kaya binibigyan ng diin yung pagkilala natin na magsimba kayo pag-araw ng linggo. Bakit? Para tayo kay Yahweh, no? Para tayo kay Jesus, no? At tanggapin natin yung biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin sa banal na Eucharistia, no? Yung pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. No? Yun yung bahagi na magpapalatag sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kapag hindi natin pinapakinabangan yun, iniwanan natin si Jesus. O inahayaan din natin na masabi natin na alin. Hinahayaan natin na iwanan tayo ng Diyos. Pero si Jesus hindi nang iiwan. Tayo ang lumalayas. Tayo ang nawawala. Kaya kung magturusin mo, kapag sinabi ng ibang iniwanan ako ng Diyos, mali o yun. Kaya naman hindi tayo nang iwan ng Diyos. Kaya nawala ang Diyos kasi tayo ang naging pasaway. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay nagkaroon ng laman para maging bahagi ng ating karanasan sa daigdig na ito. At ang Diyos na naging tao ay muling ipinamamanik sa atin yung dakilang biyaya ng kanyang pagliligtas, yung kanya tawag nating eternal offering na nais niyang makamit natin sa pamagitan ng pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo. Kaya, yun ang sinasabi natin, kasama mo ang Diyos saan? Maliwanag. Kapag tayo nagkukumunyon, kapag kasama natin sa Jesus. Yun nga lang ang sabi ko ulitin ko uli, kapag walang hadlang. Ano uli yung hadlang? Kasalanang malaki at yung isang oras na hindi pagkain ng anuman maliban ng tubig bago magkumunyon. Pero yun ang naisan pong may kapatid, hindi tayo iniwanan ng Diyos. At nais ng Diyos na alin, maging readily available siya. No? Readily available. Tuwing pagdiriwang ng banal na misa. No? Ayaw ng Diyos na tayo ay kanyang iwanan. Kasi naranasan niya mismo na siya iwanan. No? Bahagi ko yun. At siya'y patuloy na iniiwanan kapag hindi natin pinapakinabangan ang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. At tutusin, kapag iniwanan natin si Jesus, hinahayaan natin na alin, iwanan tayo ng Diyos. Iwanan tayo ng grasya ng Diyos. Tayo ang nawawalan kapag hindi natin pinapakinabangan ang biyaya ng kanyang pagka naririto.